KRB Moto 180. This is our first time guys na ma-review tong scooter na to kasi nga alam nyo na meron ng Kymco dito sa Tagum City. So yung color combination niya nga pala guys is glossy white, glossy black, matte black. At itong isang to guys is yung chain drive. So ito yung tinatawag nilang the Japanese killer brand, no? Dahil alam naman natin, basta si Kymco yung may gawa, napaka-unique na mga style niya pagdating sa kanyang mga scooter. So before ang lahat guys, umpisahan muna natin sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 175.1cc to be exact. Single overhead cam, 4-stroke, 4-valve, single cylinder, at ito ay may timbang na 143 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. Ito ay may lakas na 12.5 kilowatt at 17.3 PS at max torque of 15.68 Nm at 1.6 kgm. Ayan. So, pagdating naman guys sa kanyang seat height, ito ay meron seat height na 795 mm. So, sa height ko na 5'5 guys, abot naman natin to. Yun nga lang, nakatiptoe tayo kasi medyo may kataasan yung kanya seat height. This one guys is yung 2024 model daw, So, ito yung tinanong natin kanina. Ito daw yung pinakabagong labas this year, 2024. So, dito sa kanyang bandang head, dito sa kanyang front, wala kang iba makikita nga sticker or decals dito guys, kundi ito. And kung mapapansin nyo guys, napaka-minimalist lang din ang design niya, no? And dito, meron siyang nakalagay na Kymco, so meron na din siyang pride of ownership. And pagdating dito sa kanyang front view guys, napaka-astig ng pormahan niya at saka napaka-edgy niya, no? Dahil nga po naka-LED na din po yung kanyang headlight, maging yung kanyang turn signal light. And kung mapapansin nyo guys, kakaiba din yung design ng kanyang turn signal light. Ayan, minimalist yet napaka-modern, Tapos, pagdating naman dito sa baba, ayan, dito sa kanyang front fender, napakaganda din po ng paint job. Same lang dito sa kanyang head. Ayan. Tapos, dito guys is may combination na glossy white at matte black. At may nakalagay na din dito na TCS, stands for Traction Control System. Plus, meron siyang ABS, stands for Anti-Lock Braking System, na kung saan mafe-prevent nito yung paglalak ng wheels nyo if ever magsa-sudden brake kayo. So for me, napakagandang safety features na yan na nilagay ni Kymco dito kay Kymco KRB 180. And pagdating sa tire guys, kung mapapansin nyo, meron na siyang malaking tire sa front. Ayan, which is tire size is 110 by 70 by 13 inches. And dekalidad na din guys yung kanyang brand tire, which is Maxxis na din. And of course, tubeless na din. So, kung halimbawa mapako to guys, hindi siya basta-basta mag-flat. And ang isa pa sa nagustuhan ko guys, meron na siyang dalawang reflector side by side for added visibility during your night ride. At napakalinis na din po ng design niya dito. Ayan. Ayan o. Nice. So, dito napakaganda ng design guys. Talagang ayan, napaka-attractive ng looks, kakaiba sa mata, at meron na din pala siyang air vent dito. Ayan. Dating naman dito sa side guys, meron siyang sticker na KRB. Ayan, naka-gray, matte gray, plus meron siyang lining na gold. O diba, unique yung design at saka style ng decals niya. Yan lang yung makikita mong sticker decals dito guys. And dito tayo guys sa kanyang, ayan, panel. Actually, yung nagustuhan ko din dito kay Kymco KRB 180, meron siyang dalawang dashboard guys, na minsan mo lang makikita sa isang scooter, no? So, ito yung dashboard niya guys. Ayan. Fully digital instrument panel na siya dito. And same din dito. Yun nga lang, hindi natin makikita yung nilalaman ng kanyang dashboard kasi na-activate lang nila to pag once na-purchase na. So, ayan guys. So, yung mga information meron dito, kagaya ng fuel gauge, speedometer, odometer, high beam, low beam. Ayan. So, yung mga common na information sa isang scooter is nandito na. Tapos, pagdating naman sa kanyang mga switches, meron siya ditong, ayan, electric start. Tapos, yung kanyang hazard lamp button. And dito sa left side naman, napansin ko kanina guys, meron siyang button dito sa keyless. So, tinanong ko para saan to. Pindutin tong keyless button dito, saka mo matuturn on yung kanyang turning knob. So, kakaiba na din siya guys, kumpara dun sa mga scooter na nireview natin kasi automatically, kailangan mo lang pindutin yung keyless, saka mo matuturn on yung turning knob. Unlike dito, meron ka pang button na pipindutin. Tapos, nandito nakalagay yung kanyang fuel tank guys, at ito ay merong fuel tank capacity na 7.3 liters at uma-average ito guys ng 37 km
kilometer per liter. So, i-times mo yan sa kanyang 7 liters, malayo-layo na din po yung matatakbo nyo bago po kayo magpapagasolina ulit. And napaka-advantage po na nandito yung kanyang fuel tank nang sa ganun, no need ka nang bumaba pag magpapagasolina ka. So, meron na din siyang button guys para ma-activate yung TCS. Tapos, nandito yung kanyang fast light button, high beam, low beam, turn signal switch, off, at syempre, nandito pa rin yung kanyang horn. At pagdating naman sa kanyang mga levers guys, ayan, silver yung kulay, both left and right, ayan. At saka mapapansin nyo guys, napakaganda din ang kanyang side mirror, ayan. So, hindi siya yung typical na side mirror na makikita natin sa isang scooter. At ang kinaganda dito kay KRV 180 guys, meron siyang dalawang charging port. Yung isa guys is fast charge, yung orange. Tapos yung isa naman is nagcha-charge ng regular. So, para sa akin, goods na goods to guys. Kung halimbawa meron kang dalawang phone, pwede mong isaksak ng sabay tapos ilagay mo dito sa kanyang front pocket. At kung mapapansin nyo, pagdating sa front pocket niya guys, ayan, napakalawak ano. And kasya nga dito kahit 3 pang cellphone. At ang isa pa sa advantage guys, kung bibilhin nyo to si KRV 180, meron siyang malawak na footport na kung saan pwede mo dyan ilagay yung mga pinamili mo, yung grocery mo, yung pinamalengke mo, or depende sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. At pwede mo din ilagay dyan yung bag mo kung maglo-long ride ka aside sa kanyang malaking under-seat storage. Tapos meron din siyang utility hook guys. Pwede mo dyan isabit yung plastic or paper bag na mga pinamili mo galing sa mall or galing sa palengke. At isa pa guys, aside sa malawak niyang footboard, meron na din po pala siyang option for cruising style. So kung halimbawa nasa long ride ka, pwede mo iunat yung paa mo, and goods na goods yun nang sa ganon hindi masyado mangawit yung paa mo habang nasa long drive ka. Tapos nandito po yung foot peg ng angkas, ayan. So, napaka-premium po ng foot peg ng angkas, guys. Tapos, kung ayaw naman ang OBR mong sumampa dyan, pwede namang ilagay niyo yung paa niya dito. So, pagdating naman sa kanyang seat, guys, naka 3-tone siya. So, meaning magkakaiba po yung design ng seat cover niya. At naka-rough na po, maging dito sa upuan ng angkas. So, kahit anong klaseng pantalon na susuotin ng OBR mo or susuotin mo, hindi na po dulasin dito. At kung mapapansin nyo, naka-stitches na siya. So, yan po yung nagsisignifies na premium talaga yung quality materials na ginamit sa kanyang seat cover. Ayan. Tapos, meron na din siyang pride of ownership, guys. May pangalan na ding KRV. At meron na ding magandang mahawakan na grab bar yung angkas mo, guys. Ayan. Napaka-sharp na din ng design at nabagay talaga sa itsura ng kanyang taillight. Ayan. Napakaganda din po ng pagkakamount. Napaka-durable at naka-glossy white. Pagdating naman sa kanyang tambucho, guys, kitang-kita nyo naman, napaka-stylish din ng design. Meron na ding heat guard, pamprotekta sa legs ng angkas at sa legs ng driver. And for me, napaka-goods nito. Nang sa ganon, makakaasa kang safe yung legs mo. Plastic, guys, yung kanyang quality. Tapos, pagdating sa exhaust end cap is naka-glossy black. Pagdating naman sa underneath, guys, napakalinis na din. So, kung lilinisin mo tong motor na to, kung washing mo to, hindi ka naman problema kung saan maglilinis or kung saan may papasok yung kamay mo. So, yan guys, meron din siyang mudguard. Kakaiba na din yung design dito sa likod. And talagang napamangha ako sa design ni KRV 180 kasi minsan ka lang makakita ng ganitong scooter na magkahiwalay yung tapaludo doon sa kanyang body, no? So, napaka-unique po talaga ng design niya at talagang masasabi mong napaka-unique, no, ng itsura. So, siya yung tipo ng motor na pag halimbawa dadaan mo sa kalsada, talagang mapapamangha ka. Pagdating sa turn signal light niya, guys, ayan, naka-LED na din. At kung mapapansin nyo, nasa baba siya, no? So, magkaiba or magkahiwalay na po yung kanyang turn signal light sa kanyang brake light. May ilaw na din ng plaka, guys, naka-reflectorize na din at nandito din yung kanyang plate holder. So, pagdating naman sa gulong, guys, meron siyang tire size na 130 by 70 by 13. Tubeless tire na din. At kung mapapansin nyo, guys, meron na din siyang malaking tire size sa likod. So, sa cornering talagang napaganda ng play nito since Maxxis na po yung brand ng tire niya. And pagdating dito, guys, ayan po yung kanyang chain drive at ito pong si Kymco KRV ang kauna-unahang merong independent swing arm. So, ayan, talaga yung may pagmamalaki ni Kymco kaya nga siya tinawag na the Japanese killer brand. So, ayan guys, astig! Pagdating sa suspension, guys, ginamitan siya ng monoshock suspension with single disc brake. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin i-review si Kymco KRV 180 TCS. So, kung interested kayo dito guys, ito ngayon ay merong SRP 199,900 if bibili nyo po ng COD. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 21,989 at monthly sa 3 years na 9,286 at syempre hindi mawawala ang rebates na 200. At ito lamang po ay available dito sa may LYR
farm marketing dito sa may Kanokotan. Pagitan lamang po siya ng Honda Big Bike at Kawasaki Cryptagum. Anyway, lalagay ko na lang po yung full address sa description box at sa screen para po mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to.